Leo, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong love life ngayong 2025. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na ka rin kayo if you resonate or you are claiming the reading. Okay, let's see, Leo. What's up sa love life ng mga Leo ngayong 2025? Leo's love life. King of Cups. Emotional mastery. Eight of Wands. Gaining momentum. Nako. Leo, if you are single, pwedeng maging close kayo sa isang tao na water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede makilala mo to online or sa workplace or while you are traveling. Parang may excitement dito eh. Oo, ito yung tipong mabilis na spark ng connection, no? Na you will be talking to this person. Hindi mo na napansin na isang oras mo na palang kausap yung taong yan sa phone, or parang you are craving for this person to talk to you. Ano pa? Mother wounds. Unblock me. Okay. So, Leo, another energy that I'm getting here can be a person from the past na meron kayong hindi pagkakaunawaan na blinak mo dahil maaring hindi naging maganda yung pagtrato niya sa'yo. I also see a conflict here between the parents. Pwedeng hindi ka gusto ng parents niya or nakikisawsaw yung parents niya sa relationship ninyo, na mas pinanigan niya yung person, mas pinanigan niya yung parents niya kaysa sa'yo. Kaya ngayon this person is trying to contact you. Parang gusto kanyang kausapin, gusto niya magpaliwanag sa'yo. Pwedeng na-realize na niya na hindi tama yung ginawa niya. Let's see what else. Someone is very serious in talk na gusto kang kausapin eh. Seryoso na kausapin ka. Ito yung tipong hindi mag-give up para makausap ka. Communication. We were talking, things just come out of my mouth and afterward I'm not even sure why I said them. Number 2 energy is about union, connection. So you may be reconnecting with a person from the past. Alam mo yung tipong hindi ka titigilan ng person na to hanggat hindi ka mag-oo sa kanya to talk to this person. Kailangan maging sigurado ka sa sarili mo na ayaw mo na talaga sa kanya, kasi kapag binigyan mo to ng chance na makausap ka, this person is magaling siya, talagang hindi niya palalagpasin yung panahon na makausap ka niya. Dahil alam niya na once na makausap ka niya, doon na babalik yung iyong interest sa kanya or bibigyan mo na siya ng chance. Yes. Seashell, opening up. This is spiritual growth for some of you. Maaring you are growing spiritually pagdating sa relationship. Maaring meron kang mga realizations about this person.
if gusto mo pa ba siya sa buhay mo. Kasi mag-ingat ka kung hindi mo na siya gusto. Kasi pwede ngang mapunta dun sa point na may magawa ka and then pagsisihan mo. 'Di ba? Ayan o, mountain. Mountain symbolizes challenges. And also, action. No? Taking action sa gusto mo talagang mangyari sa buhay mo. Let's say, gusto mo nang umiwas sa person na to, gusto mo na ng bagong buhay. Pero you are still, thinking about this person, or parang bothered ka pa rin sa kanya, or parang concerned ka pa rin kung ano yung nasa isip niya, anong ginagawa niya, kung kinukonta ka ba niya, or alam mo yun, kasi kung ayaw mo na talaga, gagawa ka ng way para maiwasan. Medyo ano lang to, scary. Kasi if this person has brought you trauma in the past, tipong naging toxic siya, or naging yung ginawa niya sa'yo has been traumatic para sa'yo, na parang hindi mo akalain na magawa niya. Para kasi yung iba sa inyo nagkaroon ng betrayal, trust issues in the past dito sa person na to. Kaya lang maaring meron siyang ibang pinili. Either parents niya or other person. But I feel like this person na-realize niya na yung nagawa niya Honesty is essential. Speak love with truth. Nako. Be careful, Leo, sa mga mabubulaklak na pananalita na sasabihin nito. Kaya nga, kung sa tingin mo marupok ka at hindi mo pa kayang talikuran tong person na to totally, iwasan mo na. Kasi this person might try na bumalik sa'yo, and you might experience the same issue, no? Tipong parehong ganun pa rin, walang pagbabago. Ang sabi rito, binibigyan ka ng ng karapatan or chance na magawa yung gusto mo. You are limitless. You can do anything you choose. So parang nasa iyo ang bola. Ikaw yung magde-decide whether you will let this person come back in your life, or walk away. Ayan, safe zone. Pinoproteksyonan mo ang sarili mo. Kaya lang may honeymoon dito. Nako, Leo. Ang ano lang kasi rito, nakikita ko dyan, ang magiging problema dyan or issue is kung ikaw ay marupok. Oo. Kung marupok ka, alam mo marupok ka, iwasan na. Kasi mukhang dadalhin ka sa isang sitwasyon nito na parang itetest ng person ito kung gusto mo pa siya Alam mo yun? Na tipong kukontakin ka, sa una makikipag-communicate, tapos ayan na naman yung mga mabubulaklak na pananalita, tapos mafo-fall ka na naman, tapos biglang mag-i-initiate na ng pagkikita, at pag nagkita kayo, ayun na, hindi ka na makawala. 'Di ba? So, paano makakawala? Siyempre, nasa sa'yo pa rin yun. Decision mo. You have the North Node in Virgo. So, North Node, this is your future. Virgo energy is someone na very detail-oriented, na gusto niyang planuhin ang future. Oo. So, I think for you, mas makakabuti na planuhin mo yung future mo, kung ano yung gusto mo, sino yung gusto mong makasama sa future, and also, protect yourself, protect your energies. Kasi yung family mo nandyan din para sa'yo, no? Or, kung hindi man to family by blood, yung choice mo na family, no? So, protection. Ano yung sinasabi rito, Leo? You have to protect yourself.
You have to protect yourself sa mga tao na who will try to gain your trust. Pwedeng gusto niyang makuha yung tiwala mo or makuha ulit yung tiwala mo. So, medyo mas mag-ingat ka dun sa gusto ulit na makuha ang tiwala mo kasi meron na yung track record na may kalokohan ng nagawa. And focus on, I think you're also going to focus on your prosperity, your career, paano mo mas papauunlad yung sarili mo. Okay? So, that is your reading, Leo. Good luck for 2025. Thank you so much and see you again.